Naskam ka ba? Masakit? Nakakahiya? At pakiramdam mo gumuho na ang mundo mo. Yung pinaghirapan mong pera biglang naglaho. At ang pinakamasakit? Yung tanong sa isip mo, bakit ako? Bakit sa akin nangyari to? Pero pakinggan mo to, hindi dito nagtatapos ang laban mo. Ito ang simula ng pagbangon mo. Kapag na-scam ang isang Pinoy, dalawang bagay ang madalas na kasunod na nangyayari. Una, nawawalan tayo ng tiwala sa sarili. Paulit-ulit nating tinatanong sa isip natin, ang tanga ko ba? Bakit ako nagpaloko? Sinisisi natin ang sarili natin na para bang kasalanan nating may taong nanloko sa atin. Pangalawa, nawawalan tayo ng tiwala sa iba. Bigla na lang lahat ng tao at oportunidad mukhang manloloko. Kahit yung mga lehitimong paraan para kumita, nagiging kahina-hinala na sa paningin natin. Dahil dito, marami tayong napapalampas na magagandang pagkakataon. Pero ito ang katotohanan na kailangan mong tandaan. Hindi mo kasalanan na may nanloko sa'yo. Ang kasalanan ay nasa scammer. Period. Sila ang may masamang intensyon, sila ang gumawa ng mali. Ang mahalaga ngayon ay hindi ang pagsisisi, kundi kung paano ka babangon at sisiguraduhing hindi na ito mauulit pa. Kaya ano nga ba ang mga tamang hakbang na dapat gawin kapag nabiktima ka ng scam? Heto ang isang step-by-step guide para sa'yo. Una sa lahat, i-document ang lahat. Lahat-lahat. I-save mo ang mga resibo, kunan mo ng screenshot ang mga conversation nyo, i-record ang mga detalye tulad ng pangalan, numero, o anumang impormasyon na binigay ng scammer. Ito ang magiging mga ebidensya mo. Huwag mong isipin na walang kwenta yan, dahil ito ang pinakamahalagang bala mo sa laban na to. Pangalawa, i-report agad. Huwag kang mag-atubili. May mga ahensya ng gobyerno na handang tumulong sa'yo. Pwede kang pumunta sa NBI Cybercrime Division, sa PNP Anti-Cybercrime Group, o kung investment scam yan, sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ang bilis ng aksyon mo ay mahalaga para mapataas ang tsansang mahuli ang salarin at mabawi ang nawala sa'yo. Huwag kang mahiya dahil hindi ka nag-iisa. Pangatlo, i-inform mo ang iba. Kung sa isang Facebook group, GC o online community nangyari ang scam, mag-post ka ng warning. Sabihin mo ang modus nila. Baka sa paggawa mo nito, mailigtas mo ang iba pang posibleng mabiktima. Tandaan, ang lakas ng mga scammer ay nasa katahimikan ng mga biktima nila. Kapag nagsalita tayo, nawawalan sila ng kapangyarihan. Pang-apat, at ito marahil ang pinakamahirap gawin, accept the loss but learn the lesson. Alam kong masakit, pero kung malabo nang mabawi ang pera, huwag mo nang piliting habulin pa. Minsan kasi, sa sobrang kagustuhan nating makabawi, lalo lang tayong nalulubog sa iba pang scam. Tanggapin ang nangyari bilang isang napakamahal na aral. Pag-aralan mo kung saan ka nagkamali. Nagmadali ka ba? Hindi ka ba nag-research? Mula doon, matututo kang maging mas maingat. At panghuli, recover smart. Hindi ibig sabihin na na-scam ka ay titigil na ang buhay mo. Gumawa ka ng bagong budget plan. Tingnan mo kung saan ka pwedeng magtipid para dahan-dahang makabawi. At higit sa lahat, huwag mong hayaang sirain ng isang masamang karanasan ang tiwala mo sa lahat ng lehitimong paraan para kumita at mag-invest. Marami pa ring totoong oportunidad dyan, kailangan mo lang maging mas matalino at mas mapanuri. Ang pagbangon mula sa scam ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagbawi ng tiwala mo sa sarili at sa iyong kakayahang gumawa ng tamang desisyon. Tandaan, ang pagiging biktima ay hindi kahinaan. Ang tunay na lakas ay nasa pagbangon at pagpapatuloy sa kabila ng lahat. At para mas maging handa ka sa susunod nating video, pag-uusapan natin ang mga pinakakaraniwang investment scams dito sa Pilipinas ngayon para hindi ka na ang susunod na biktima. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe. I-follow ang Money Smart PH dahil dito, tutulungan ka naming maging mas matalino sa pera mo. Salamat sa panonood at laging tandaan, mag-ingat